May dalawang bahay sa Zamboanga sa Mindanao na hindi lang tirahan ng mga tao, kundi pati na ng mga ibon. Hindi ito lungga ni Batman, pero tuwing takip-silim, parang may sumasalakay papasok sa bahay na ito sa barangay Patik, Katipunan, Zamboanga del Norte. Sumusuot sa butas ng bintana at nagkukumpulan pa sa kisame. Sa malayo, para silang mga maliliit na paniki. Ngihi! Pero mga ibon pala na sinlaki lang ng maya. Kulay itim ang balahibo at tuka ang tawag nila rito, sayaw o sa ibang lugar, balin sa sayaw. Nasa 2,000 to 3,000 sila mahigit dahil po marami na silang pugad. Mga border kung ituring ng mag-asawang Doris at Eduardo. Amo na lang nang giisip nga amuan lang yung parte sa among pamilya. Labi na nga wala na po diri akong mga anak nagpuyo. Taong 2011 nung unang dumagsa ang mga ibong sayaw, nung minsang hindi natirhan ni Doris ang kanilang bahay. Umalis kami dito ng asawa ko at naghanap buhay kami doon sa Dipolog City. Sa loob ng 3 taon hindi kami umuwi dito. Nung bumalik sila taong 2013, So kaka ako bakit nandyan ang ibon nakatira? Tinakpan namin ang mga binta para hindi sila makapasok, pero doon din sila tumira sa sala, balkon, dito sa ibang kwarto, sa kusina, doon dyan nagkakalat. tinangka na rin naman daw nilang bugawin ang mga ito. Pero nagkasakit ang mag-asawa. Magkasakit ako, tapos yung asawa ko na naman, sabi ng kapitbahay ko ba, dahilan yung ibon nga pinaalis namin. Kaya sila na ang nag-adjust. Yung kwarto na yan is malaki at saka mayroong CR. Para lang talaga sana yan sa mga bisita kung pumupunta. Hindi na namin magagamit dahil na marami na talagang ibon. Sa kisame sila madalas magkumpulan na kapag nabulabog, nagliliparan. Yun nga lang, ang border nilang mga sayaw, puro pasaway. Nagkalat ang mga ipot o dumi ng ibon sa sahig. Namantsahan na pati ang gilid ng pader. Eto pa, istorbo ang mga ibon sa tulog. Yung kusina namin, imbis na di kami nagkaon, ibaluhin na lang ni diri sa sala, dito kami kumakain. Pero teka, ano itong balita na ang pugad ng mga ibong ito pwede raw magamit sa panggagamot? Hindi na yung tambala ka na, dili kayo hindi tambala. Kakuha ang din sa sakit. Kuha ka itong salag, kuha na ka konsenso, kamanyan, imo dayo, gipang-ana sa kwarto. Pinapaapuyan ito ng albularyong si Balyandado sa baga at ang usok ipinapalanghap o ipinapasuob sa kanyang pasyenteng si Nestor sa paniniwalang nakagagamot ito ng sakit ng ulo. Pasalamat ko nga yakong gitambalan din ibati po na kong kalipay basin o maayo na tanan akong gibati. Ang bahay ni na Doris malapit sa kuweba at napapaligiran ng mga puno. Kaya tuwing umaga, ang mga ibong sayaw lumalabas para maghanap ng makakain. Ang mga lalaki na ibon, umaalis ito sa umaga. Tapos yung mga ina ang maiwan at para magbabantay sila sa kanilang mga anak. 3 oras naman mula sa bayan ng Katipunan, ang bahay sa tabing kalsada ng mag-asawang Felix at Jocelyn. Na hideout naman ng mahigit 1,000 sayaw. Hindi sila dumapo dito nga maglakad-lakad, hindi. Taas lang sila. Malaglag lang sila, usap pa sila madapo sa. Simula raw nung dumapo ang mga ito sa kanilang bahay, dinapuan na rin daw sila ng swerte. Ang dati wala pang 1,000 piso nilang kita sa sari-sari store, mula raw nung namugad sa kanila ang mga sayaw, naging 3,000 pesos kada araw. Pag may pumasok na ibon, nalagaan namin kasi mayroong swerte. Kasi lakas-lakas mambinta namin sa tindahan namin. At para hindi sila gaanong maabala, nilagyan na ni Felix at Jocelyn ng plywood ang kanilang kisame, pansalo sa dumi ng mga ibon. Nainis kami, minsan, kay yung wala pang plywood, dito na sa baba ang ilang dumi. Ay, usay, di ganito kalikayan nga, mag-away man dyan. Kung mag-away min sa akong misis, ako na lang siyang dalon dito sa sulod para ang langgam. Dili sila makakita, dili sila madisturbo nga, mag-away may kay basig mahadlok sila.
Sinuri ng tiga-DENR ang mga ibon sa bahay ni Doris at Eduardo at ni Felix at Jocelyn. Yung wall ng silid, hollow blocks. Siguro naghahanap ng bahay sila. Katulad din ng kuweba kasi ang room na ganito eh. Medyo nasira na ang habitat ng ating mga ibon. Kaya minsan nag-adapt na sila ng bagong environment na parang simulated din sa kanilang natural habitat. Mga balin sa sayaw nga raw ito na marami rin sa bayan ng El Nido sa Palawan, kung saan ang laway ng mga balin sa sayaw ang pangunahing sangkap sa mamahaling sopas ng mga Chinese. Ang nido soup na 800 to 1,000 pesos kada order. Napakamahal ng nido soup dahil buwis buhay din ang pagkuha sa mga pugad ng ibon. Pero ang mga ibong sayaw na naninirahan sa bahay ni Doris at Eduardo at ni Felix at Jocelyn, yung mga tinatawag na glossy swiftlet, kamag-anak ng mga balin sa sayaw ng El Nido. Mas madalas yan sa mga bahay, building. Mas maliit yan kaysa dun sa edible nest. Yung edible nest from medium to large yan. Yung glossy swiftlet, ganyan lang kaliit. Maganda ang bentahan ng primera klaseng nido soup katulad ng nakukuha sa El Nido. Pero ang dito sa bahay ni Doris, hindi gaanong magandang klase. May halo kasing sanga at damo. Nandismaya nga po ako, sir. Naawa din po ako sa kanila kung paalisin ko po sila. Kuanin, gapas yun nga. Nagpuyo siya dire. O pangpaswerte lang siya nga, magaan lang akong pagpanginabuhi. Gayunman, may pakinabang pa rin sila dahil ang dumi ng mga sayaw ginagawang pataba ni Doris sa kanyang hardin. Aming inilagay sa sako yung mga ipot nila. Binibilad muna namin bago namin inilagay sa mga taniman namin mga gulay. Nakamamanghang makita ang mga tao at ibon nakatira sa iisang bubong. Kung sa bagay, iisa lang naman ang ating mundo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.